Pisces, ituloy natin. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of February. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamasama na isda, anong pinaggagawa nyo ngayon? Nakagawa na ba ng tamang desisyon ng ating mga Pisces? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of February. Let's see ang energy ng ating mga Pisces. Collective energy ng ating mga Pisces, please. Collective energy ng ating mga Pisces. Ang nag-iisang account na Mrs. Siren ay kay Angeles 11 and messages coming from a different account. Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Let's see kung ano meron. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Pisces, collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Alright. Let's see. Ingat sa scammers. Ingat sa nagme-message sa inyo. Pisces. Merong gustong balikan, hindi maka-move forward, hindi maka-totally walk away from a certain situation. Merong gustong kausapin because you want your truth and victory. Okay? Naisip mo, parang especially sa side ng masculine, gusto niyang mag-reach out, hindi pa daw tapos ang sitwasyon na to, though very parang triggered, no? Emotional ang masculine about this situation na tinapos ng kanyang feminine. Pero tinapos naman tong situation na to because sabi ng feminine, hindi pwedeng maraming options ang masculine. Saan ba daw talaga pupunta ang relasyon nito? Dahil masyadong mapaglaro ang ating masculine. Okay? So, pinaplano ng masculine na magkaroon ng communication, but I feel may resistance na sa part ng feminine. Okay? Nagkaroon ng mga pag-uusap, realization, na vulgar, na betrayal, and someone is trying to move forward already. Kung may involved na kasal, pangako sa pag-ibig, I feel the feminine in this connection ay hindi na interesado na gumawa pa ng effort and action, no, to rebuild this connection. Aware kayong dalawa na maraming naging judgment in reverse, mga maling decision pagdating sa pag-ibig na to. Sobra nang nagkasakitan and it feels like napakahirap ng ayusin with a strength card in reverse. Though, marami na kayong natutunan about this connection, okay? Parang maraming takeaway na lessons. Okay, someone who wants to reconnect, sabi niya sana tanggapin siya. I feel this is more on the side of the masculine. Take it how it resonates. Someone wants to reconnect, reconcile, magkaroon ng kasunduan. Because for the longest time, this person feels na parang kung sino yung nag-walk away ay babalik din. Very confident energy, but it feels like yung sa paglalaro ng masculine, no, trying to manipulate the feminine's emotions, eh hindi naman nag-reach out yung feminine. At bottom line, sabi ni masculine, sige, kung talagang hindi magre-reach out si feminine, siya na lang ang magre-reach out. Okay? Marami ding inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan, aside from this love connection. But I feel ang ating mga Pisces ay meron na namang bagong ine-entertain na energy. Sabi ni masculine, ready naman siyang makipag-usap, mag-apologize. Pero kumbaga minamanage na niya ang kanyang expectations because the masculine feels na parang mahirap nang ayusin ang relasyon na to. Para dun sa mga like collective, no, ang mga Pisces na who is into like may promise of love, kasal, live-in or engage, parang gusto mo na lang ituloy ang connection na to for convenience, okay? But parang para ayusin yung love situation, parang hindi na. It feels like halimbawa may batang involved or may hinuhulugan kayong property, parang gusto mo na lang magsama kayo for convenience. And that's sad. That's sad. That is a loveless relationship. Okay. Kaya ako talaga number one sa akin, ayusin yung buhay eh, di ba? Para if talagang hindi na maayos yung relationship, hindi ka mag-stay out of convenience lang. Dapat is mahal nyo at nire-respeto nyo ang isa't isa. If not, I don't know. But for some people, nag-work out yun eh. Yung like convenience, pera-pera lang ang labanan. Okay, so the reason for the reading, I feel, especially dun sa masculine sa connection na to, alam niya na marami siyang nagawang pagkakamali,
not just sa love but also sa money and negosyo, trabaho na nagdala ng wheel of fortune or hindi magandang swerte sa buhay niya. Aware si masculine na kumbaga is harvest time na to ng karma because of lahat ng ginawa niya, the good and the bad. Pero ang pinagtataka ko dito, kahit aware si masculine na parang nagkakaroon siya ng hindi magandang karma sa buhay, patuloy pa rin ang kanyang insincerity at pagiging mapaglaro sa buhay, lalo na sa pag-ibig. Parang may paniniwala si masculine na ganun na siya eh, bakit pa ba siya magbabago? So it feels like the masculine is just looking for someone na tanggap na siya kung sino siya. Or the masculine could also be waiting and expecting na tanggapin na lang siya ni feminine sa pagiging mapaglaro niya sa pag-ibig na open for options and entertaining multiple love connections. Recent past, sabi ng feminine sa connection na to, malinaw sa kanya kung anong nangyari. Malinaw sa kanya kung ano lang yung kayang i-offer na love ng masculine. Though open naman siyang makipag-usap, lalo na kung may commitment, kasal, or bata na involved. Pero para pagkatiwalaan ulit si masculine, I don't think so. It's a not yet. Marami pang kailangang i-rebuild at patunayan si masculine na pwede na siyang pagkatiwalaan ulit ni feminine. You see? Sabi ni feminine, pagod na rin siya makipag-usap kay masculine because lagi na lang daw nagsisinungaling even sa maliliit na bagay. So, prayers and manifestation, sabi ni feminine sa connection na to, ay, mahahanap ba niya yung taong magmamahal sa kanya? Because parang sinuko na, no? Inabandon na ng feminine ang lahat ng kanyang pag-asa na magbabago pa si masculine. Pero sabi ni masculine, sana naman maintindihan ni feminine na hindi daw ganun kadaling magbago. At gusto ni masculine, minamanifest ni masculine na dumating yung time na tanggapin na lang siya ni feminine kahit hindi siya nagbabago. Mahirap yan, masculine. Okay? Nagpapakiramdaman kayo kung sino ang unang magfo-fold, kung sino ang unang, like, the masculine is like waiting for the feminine na mag-agree na lang kung sino siya. And the feminine is also manifesting na sana naman magbago si masculine. Hindi align kayong dalawa. Okay? Right now, sabi ng ating mga Pisces, ready naman daw siyang magmahal, magbigay ng love, unconditional love, especially sa side ng feminine. Sabi ni feminine, ano ba yung mga, parang kine-question ni feminine, ano yung mga naging pagkukulang niya sa buhay, sa relasyon na to, because the feminine feels binigay naman niya lahat. Okay? Sabi ng person ng ating mga Pisces, nahihirapan siya about this connection, especially sa side ng masculine. Nahihirapan siya sa salitang commitment, nahihirapan siya sa salitang like exclusivity because gusto niya ng multiple options. Gusto ng masculine ay like ano tawag doon? Double standard na si feminine nandyan lang, si feminine committed sa kanya, si feminine nandyan lang, bigyan siya ng anak, alagaan ng bata, alagaan siya to stay loyal and connected sa kanya, while the masculine thinks na parang while the feminine is being loyal, one-sided relationship na siya pwede niyang gawin kahit anong gusto niya. But I feel nagkakaroon na, no, kinakatok na ng divine itong masculine na to na kung ano man ang immaturity niya at distorted way of thinking about love and agreement pagdating sa pag-ibig na masculine, hindi pwede yan. You're being too selfish at masyado mo nang sinaktan si official feminine, okay? I'm saying official feminine because may nakikita ako mga third party na na-involve sa connection na to. May mga doubts ang ating Pisces, especially sa side ng feminine, na matatapos pa ba itong broken heart energy. For those na nag-exit na sa relationship na to, nag-heal na lang ng broken heart. And for some of you na nag-stay pa rin sa relationship, you're still praying na sana magkaroon na ng better energy at healing ang relationship na to at magkaroon na ng maturity si masculine. Because kumakapit ka pa rin at umaasa ka pa rin na sana magkaroon ng victory ang love situation na to. Until the end of May, for those nakakapit pa rin sa relasyon na to, I feel marami pa rin like overthinking, trust issues. Doon nandyan pa rin yung passion at connection, pero alam nyo naman na hindi naman enough yung passion and romance to keep the relationship going. Kailangan ng commitment, love, reciprocity, meeting each other halfway. I feel susubukan nyo namang mag-adjust kayong dalawa.
wala akong nakikitang total cut off ng energy. You're still connected, you're still in the same old karmic cycle. Wala pa rin ako nakikitang masyadong malaking improvement, though you would try to make things right sa bawat isa, to find the balance, to make adjustments, attach, kung ano man yung mga nagtatali sa inyong dalawa. It could be kasal, property, negosyo, or bata. Okay? So, bottom line, pagdating sa pag-ibig, wala akong nakikitang masyadong good news here. Though, susubukan yung magkasundo, but nandun pa rin yung mga same old toxic patterns from the past na maaari pa ring ulitin at maaari pa ring mag-cause ng stress sa inyong dalawa, especially sa feminine. Okay? Pagdating sa kaperahan, kabuhayan, may mga trust issues pa din. If the feminine thinks or may mga trust issues, kung meron pa ring tinatago or ine-entertain ang masculine na mga third party, for most of you, I feel it's a yes. Meron pa rin siya mga tinatagong other third party here. Kung tatanungin nyo ako kung may nakikita akong malinaw na happy future here, it's a not yet. Depende na kung magiging masaya to sa decision nyo, sa free will nyo. Okay? But I feel susubukan namang magbago at ayusin ng masculine ang mga desisyon niya sa buhay. Susubukan is just a potential. Commitment is mas real thing. Okay? You might be dealing with the Taurus, Pisces, Aries, Aqua, Gemini. Okay. So, pagdating sa pera, I feel mas magfo-focus sa pera. Marami pa rin ino-overthink about mga commission, promotion, cheque, close deal. Ay, nako. Pagdating sa pag-ibig, hindi naman tapos, on and off, on and off. Pagdating sa pera, marami kang ima-manifest. Though hindi ko pa nakikita yung malinaw kung like until the end of 3 months kung makukuha mo na yung financial goals. Pero ang nakikita ko is tama naman yung ginagawa mo, yung alignment mo pagdating sa goal mo. Kumbaga na itanim sa tamang lupa, tama yung pag-aalaga, so naghihintay ka lang ng harvest time. Ay, kung ano man yung mga hinihintay mo na recognition, maaaring magkaroon ng delays, maaari kang mainip. Okay, you might be also dealing with a Sag and a Cancerian energy here. Okay, so I feel pagdating sa love, atras abante ang energy, wala akong nakitang consistency. So paano nga ba maayos ang relationship na to kung wala namang consistent action to make things right sa bawat isa? Pagdating sa kaperahan, kabuhayan, meron ka mga minamanifest na magagandang bagay, but I feel dun sa timeline na target na gusto mo, like kung example, March yan or April, maaaring magkaroon lang ng konting delays, no? So, tingnan natin ang next reading natin kung anong meron sa kaperahan, kabuhayan. But pagdating kasi sa relationship, it's like mas malaking bagay kasi kung ano yung mga susunod na gagawin yung decision. Okay? Kung may mga trust issues here, ang feminine, pagdating sa kanyang masculine, kung may ine-entertain na iba, I feel meron pa rin mga lihim na pag-uusap. So, paano nga ba maayos ang relasyon na to kung hindi titigilan ang mga third party sa sitwasyon na to? Alrighty? Wala akong masyadong good news, but hopefully yung next reading natin would carry a better energy. And that would be the Pisces reading for the month of February. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces!